Inyo ang Panginoon, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang panyaya na ipinahayag ni Jesus at yung hamon na nais niyang iwanan sa atin sa araw na ito ay hindi lamang sumunod sa kanyang kalooban katulad na ipinahayag ni San Jose, ngunit isang pagsunod na alin na may pagpupuri. Nagagalak ang kalooban katulad ng ipinahayag ng mahal na Birhen Maria. Sana po makita natin paano makapagpupuri na naglilingkod sa Diyos, na sumusunod sa kanyang utos. Lahat po ito ay bumubukan higit sa lahat, sabi nga ho natin, sa pagkilala ng kagandahang loob ng Diyos. Yung palagi natin binabanggit, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Yung pagkilala sa pangunguna ng grasya. Hindi lamang yung grasya ng Diyos, ngunit nauna yung grasya ng Diyos bago pa ang pagsunod. Kaya makita ko natin, ito rin yung ang damdamin na nakita natin sa unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel. Na si Ana ay pumunta sa templo at sinabi kay Eli bilang kanyang pagkapasalamat sa Diyos, ay anong kanyang inihandog kay doon na dala-dala ni Ana. Sabi na ay isang toro, 3 taon, bisiro, toro, at 6 na litrong harina at isang piksel na alak. Bakit? Pagkapasalamat sa biyaya na pinagkaloob ng Panginoon. Pero magkusin, hindi lamang yun. Ano yung hindi niya nakita na yung alay? Ay dala-dala niya si Samuel. Sino si Samuel? Yung kanyang anak na sa ulat na ipinahayag sa Ebanghelyo ay kanyang hiningi kay sa Diyos sa pamagitan ni Eli sa kanyang pag-usap na pagkalooban siya ng anak ay bahagi mo. Kaya anong ginawa niya? Hinihandog niya si Samuel sa Diyos bilang pagpapasalamat. Kaya yung ulitin ko yung kanyang ipinahayag sa unang pagbasa. Anong sabi niya kay Eli? Kung natandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa gabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Kaya anong binagay? Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. So nakita natin yung ipinahayag ng Panginoon kapal, na sabi mo ay huwag kayong mag-ahandog. Kayo ba't yung ginagawa yan? Para pagpalain ako, hindi. Kaya nga nag-ahandog kasi bakit pinagpala ka? Huwag natin galing the very fact na ikaw ay mayroong maiahandog, may ibibigay ka, ay pinagpala ka. Bakit ayaw mo lang, kasi ako mag-ahandog para bigyan ako. Bakit? Suhuli yan corruption yan. Bahagi mo, huwag natin hayaan, baka sabihin sa atin kaya pala uso ang corruption, ganun ang ginagawa natin, gayon ang mentalidad natin, gumagawa tayo
para tayo ay pagpapalain hindi. Pinagpala tayo, kaya tayo ay naglilingkod. Ano? At dahil doon, ano yung pangalawa? Kagalakan. Ano? Kagalakan. Kaya nga, si Maria at si Ana, nagpuri sa Panginoon. Si Maria, sabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Diyos. May kagalakan, hindi lang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos na daladala natin yung ating paa. Parang hirap na hirap tayo. Bahagi yun. Bagaman it is an obligation. May mga bagay na kinakanin sa katuparan bilang pagtutugon natin kasi nga sinasaad sa batas. Pero do it with love. Gawin mo ito na may pag-ibig. Gawin mo ito ng may kagalakan. At naging madali yung pag-ibig. Kaya nga, ito yung pinanggagalingan din ni Maria natin. Pagkatapos niyang siya ay sabihan ng anghel na ikaw ay magdadala ng tagapagligtas ng Israel, ang mananakot na hinihintay ng bayang Israel. Ano kanyang ginawa? Kasi narinig niya sa akin na ang iyong pinsang si Elizabeth ay 6 na buwan na nagdadala na. Kaya ginawa niya kagad, pumunta siya kagad kay Elizabeth. Bahagi yun. Hindi siya sinasabihan. At hindi lamang yan. Hindi siya nagpipilitan. Out of joy. Bakit? Dala-dala ko si Jesus. Kaya makita ko natin, masabi natin na dala-dala mo si Jesus. Bakit? Ginagampanan natin ito ng alin? Na may kagalakan. Natutuwa tayo sa pagliligtas na ipinahayag sa atin ng pumong kapal. At makita natin kung ating pagkasasakatuparan ng ating mga tungkulin. Bagaman hindi natin sinabi na madali, pero gawin natin ang may kagalakan. Bakit? Doon natin yung pinaghuhutan sa dakilang biyaya ng pagliligtas ng pumong kapal. Na makita rin natin katulad ng ipinamanig ni Maria, nang ipinahayag niya ang puso ko ay nagpupuri sa Diyos. Kaya nga, yung ating gawain, ngayon, yung sinasabi niya yung mga millennials, yung mga millennials ay sabi nga ngayon ay kapag hindi nila gusto yung trabaho, mas silang nagre-resign. Hindi sila masaya. Yung kanilang dahilan. Ay ganoon din ayaw ng Diyos na tayo naglilingkod na masama ang loob. Hindi mo tunay ng paglilingkod yun na masama ang loob. Bagaman hindi sinabi na Jesus na madali yung pagkilos niya, pero dapat na rin yun. Dapat din yan bubukan sa kagandahang loob. Bakit tayo naging kabahagi ng paglilingkod ng Diyos sa daigdig na ito. Ginagamit tayo ng Diyos na maging kabahagi ng pagkilos. At higit sa lahat ng alin, sumasabi ng Diyos. Kaya dapat, yung gawain natin ay alin, may kagalakan. May kagalakan. Alam nyo, sabi ko nga, hindi naman alam yung, kasi mayroon tayong inilibing. Sabi nga ay dating choir. Sabi ko ay namatay sa sumpa. Ewan ko lang kung narinig yun na yun. Tapos kamakailan lang, dito sa ating Bandana Festival. Sabi na natin, namatay sa sumpa. Sabi ko nga ay, namatay. Kasi bakit? Nagagala. Bakit? Yun ang kanyang gusto magsumba. Father, namatay. Mamamatay ka kahit saan. Pero sabi nga natin, kung mamamatay ka, siya na yung ginagawa mo, yung gusto mo. Hindi naman kasalanan ng magsumba. Bahagi yun. Hindi naman kasalanan na magsayaw. Ay bahagi yun. Pero ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa mo sa daigdig na ito, at sa oras na yung kamatayan, kung ka namatay, pero at least ano masasabi natin hindi naman nagkakasala rin. Maligaya ka. Maligaya ka. Bakit? Gusto ng Diyos
ay naglilingkod. Ayaw ng Diyos natin, naglilingkod tayo ng may sama ng loob. Sabi nga ako sa buhay, anong pinsong mo? Saan mo ang mundo? Hindi, no? Luma na yun. Story should be born of God being person. No? Sana yung story natin ay umiikot sa mundo na tayo ay kasama ng Diyos na puno ng kagalakan. Habang tayo naglalakad sa daigdig na ito hanggang makamit natin ang kaligayahang walang katapusan.